pag pinag-usapan natin yung pag-ibig natin sa Diyos, what is the greatest commandment? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Ang tanong ko kanina, kapag iniibig natin ang Diyos, sino ang nakikinabang sa pag-ibig na iyan? Ang Diyos ba o tayo? Tayo. Pag pinag-usapan natin yun sa relasyon, yung mga ganyan. Pero hindi pagmamahal tayo na wala naman talagang kapalit. Love, like our love for humanity. Hindi ba? O yung paglilingkod sa mga kabarangay father, okay, wala naman po yung kapalit talaga. Magamat may honorarium, pero mas marami pang abono kaysa ganansya. Pero masaya ka naman, love for humanity. Hindi ho ba? Okay, pero anyway, yun lang sinasabi ko, pag minahal natin ang Diyos, ang nakikinabang tayo. Hindi ang Diyos. Siya'y Diyos. Wala siyang kailangan. Kaya yun lamang yung pag-ibig na makapagpapalaya. Ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig na makapagpapalaya. Dahil maliban sa pag-ibig sa Diyos, ang lahat ng pag-ibig mapang-alipin. Pag-ibig na makapagpapalaya. And of course, sinabi natin, yung pag-ibig natin, gusto nating maging pattern katulad ng pag-ibig ng Diyos. Maging mapagpalaya din. Ayaw naman natin na alipinin tayo ng ating pag-ibig. Na parang bumababa yung, pag ito'y nakakababa ng dignidad natin, kapag parang naaapi tayo, parang hindi naman pag-ibig yun, Father. Hindi ba? Dapat na pag tayo umiibig, nararanasan natin yung kaganapan ng ating pagkatao. If it is oppressive, that's not love. May injustice doon. Pag tayo'y umiibig sa Diyos, ang nakikinabang ay tayo. Dahil sa bandang huli, ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig na makapagpapalaya sa atin. Totoo. Gusto nating maging malaya. Ayaw nating maging alipin. Ayaw natin ng oppressive na pagmamahal.